Billiard basics muna tayo ngayon. Ituturo ko sa inyo yung 4 na klase ng plangketang kadalasang ginagamit sa bilyar. Unahin natin sa pinakamadali. Ito ang tinatawag na open bridge. So patong nyo muna kamay nyo dyan, hinlalaki nyo, didikit nyo sa hintuturo, at medyo iaangat nyo lang konti na ganyan. Tsaka nyo ipapatong yung tako nyo. So yan ang unang plangketang ituturo ko sa inyo. Pag ang kalaban nyo, medyo nag-iba na yung plangketa, nakita nyo, medyo ganyan na itsura, o kaya gumagalaw na ganyan yung mga daliri, tumakbo na kayo, hinaharang na kayo nun. Pangalawang plangketang ituturo ko sa inyo, yung tinatawag na close bridge. Kadalasan, ginagamit tong bridge na to pagka puwersado ang tira mo para siguradong hindi gagalaw yung tako. So, paano siya gawin? So, ipapatong nyo muna yung hintuturo nyo sa hinlalato nyo. Tapos, isasara nyo ng hinlalaki. So, ganyan. Yan ang itsura niyan. Nakadikit, 3 daliri. So, practicein nyo yan. Kasi importante itong plangketang to. Dahil pag malakas ang tira nyo, importanteng hindi gumagalaw yung tako. Pangatlong plangketang ituturo ko, pagka nakadikit naman yung kamay nyo sa banda. Ganito. Papatong nyo ganyan. Yung tako nyo, nakapatong sa banda. Yung hinlalaki nyo, nakadikit sa tako. Kasama ng hinlalato. Tapos, nakabalot ng hintuturo. So, ganyan ang itsura niyan. Para hindi rin siya gumagalaw. Pang-4 na plangketang ituturo ko sa inyo, pagka ang pato, nakadikit sa banda. Ito, napaka-importante rin ito. Medyo mahirap siya gawin kasi nasa dulo ka na ng mesa. Ganyan ang itsura ng plangketa. So, kakaganyan ka. Lalagay mo rito, nakasuporta tong 2 daliri mo sa gitna. Tapos tong 2 magkabilang daliri sa dulo, suporta rin. Tapos patong ng tako. So, yan ang pang-4 na plangketang ginagamit. Ayan, sana nakatulong sa inyo yan. Aralin nyo. Kahit nag-aaral kayo sa school o naglalakad kayo sa kalye, practicein nyo yung mga plangketang ganyan para masana yung daliri nyo. Para pag nakapatong sa mesa, hindi gumagalaw yung plangketa. Practicein nyo.